Muli isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. So, kung matatandaan natin last Sunday is nag-talk si pastor or nag-preach si pastor about simplify your life with Jesus. So, ano ba yung mga dapat nating gawin as anak ng Panginoon? Or paano ba tayo hindi natin kailangan pahirapan yung mga sarili natin na pagdating sa pakikipagrelasyon sa Lord. Sabi dito, simplify your life with Jesus. So, hindi pala natin kailangan talaga na pahirapan yung sarili natin when it comes to relationship natin sa Lord. Kumbaga, yung mga ginagawa natin sa buhay natin, na napakahalaga pala ngayong gabi is maintindihan natin na merong pangako sa iyo ang Diyos. Merong promised land na gustong ibigay sa iyo ang Panginoon. And nakwento nga ni Pastor yung about sa mga Israelites na nung time na inalis sila sa Egypt. Amen. Na ang plano sana doon is 40 days, pero dumating yung time na naging 40 years siya kasi nga naging matigas yung ulo ng mga Israelites. So, may time talaga na ganun yung nagiging buhay natin. Tama? Na meron naman talagang magandang plano yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tama? Ang gusto talaga ng Panginoon, bigyan ka ng magandang buhay, masaganang buhay. Pero dumadating talaga yung time na imbis na 40 days lang, guys, sa Israelites, nagiging 40 years siya. Kasi may mga times na kapag sinabi ng Panginoon, dumiretso ka lang, minsan ang ginagawa natin, marami pa tayong mga dinaraan-daanan. Amen? So, minsan yung nagiging problem talaga natin, na kapag hindi natin isinimplify yung sarili natin, o hindi tayo namuhay ng simple, ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tama? Ang gusto lang naman ng Panginoon is mamuhay tayo ng ayon sa Kanyang kalooban. Hindi na natin kailangan. Ito yung pinaka-most common mistake natin na nagagawa sa buhay ng isa, sa buhay natin, sa parang araw-araw. Madalas, mas nagfo-focus tayo na pagandahin yung physical aspect ng buhay natin. Pero nakakalimutan natin na pagandahin yung spiritual po natin. Nagigets po ba ng bawat isa sa atin? Minsan, gusto natin magandang trabaho, gusto natin magandang yung pag-aaral natin, makapagtapos tayo, gusto natin makabili tayo ng mga dreams natin. Tama. Marami tayong mga gusto, pero hindi natin naiisip na tayong ay madalas namumuhay na lang tayo sa flesh. Amen? Yung spiritual natin, hindi na natin nakikita. So, yun yung nakakalimutan natin. Hindi naman pala natin kailangan na, alam niyo yung verse sa Bible, sabi sa Lucas 9:25, basahin ko lang po, na sabi dito, ano ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. So, lahat pala ng pinagpapaguran natin ay masasayang kung hindi naman pala tayo nakasentro or hindi naman pala ang purpose natin ay ang Jesus. Tama? So, yan yung title natin. Tama? Yung title natin is Live in God's Provision. Kailangan, connected ka doon sa nagbibigay ng pangangailangan po natin. Amen? Di ba kaya nga provision Sabi doon, ang provision is God's care for people, meeting their needs, and providing for the highest good. So, ang purpose talaga sa'yo ng Diyos is maganda. Ang pangako talaga sa'yo ng Diyos ay maganda. Amen? Ang problema nga lang, minsan, mas na-appreciate natin yung ibang bagay, yung ganda ng material things, pero hindi natin na-appreciate yung kayang gawin o ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Tama? Kaya tayo tuloy naliligaw, guys, sa mga Israelites. Kaya maraming, kumbaga, pending na pagpapala sa iyo ang Panginoon. Kasi humihiwalay tayo dun sa nagpo-provide. Amen? Kasi minsan, gumagawa tayo ng sarili nating gusto. Kapag self-interest natin yung nangunguna sa buhay po natin, yung provision ng Lord ay nalalayo po sa buhay ng bawat isa. Kaya dapat, before tayo mag-complain
about sa mga kailangan natin before natin i-question ng Panginoon sa lahat ng mga nararanasan po natin sa buhay natin. Ang tanong lang muna is na kanino ba yung buhay mo? Tama? Dapat yung buhay natin is na kay Jesus talaga. Amen? Kumbaga naka-align tayo doon sa pattern na gusto ng Panginoon, sa provision ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Kasi may promised land naman talaga ang Panginoon sa buhay po natin, kapatid. Amen? May promised land talaga sa yung Lord. Like yung promise ni Father God sa mga Israelites. Amen? Kaya sila inalis sa Egypt para dalhin sila sa promised land. So, ganun din tayo. Kaya tayo inaalis ng Panginoon sa dati nating buhay kasi gusto tayong dalhin ng Lord sa promised land na nakalaan para sa'yo. Amen? Na nakalaan para sa atin. Kaya, napakahalaga na huwag tayong maging paladesisyon. Amen? Kundi maging align tayo sa decision na gusto ng Panginoon. Kasi walang Panginoon, amen? Walang amo, tama? Walang magulang na ang anak niya is kumbaga mapahamak. Dalhin sa kapahamakan. So, ganun din po yung Diyos sa buhay natin. Hindi ni Lord plano na ipahamak ka. Ang plano ng Panginoon ay dalhin ka sa promised land. At yung promised land na yon, punong-puno doon ng pagpapala ng Panginoon. Hindi lang siya financial, kundi yung spiritual din po natin. Amen? Kaya, kapatid, huwag tayong umalis or huwag tayong lumayo sa Panginoon para hindi tayo mawala sa provision ng Lord. Huwag tayong masyadong mag-focus na makamtan natin yung mga material na bagay na hindi naman yung purpose ay ang Lord. Amen? Kasi hindi yan magbibigay glory sa Panginoon. Amen? Kahit pa sabihin natin na naging matagumpay na tayo sa lahat ng bagay na nararanasan natin. Pero naniniwala ako, deep inside, may kulang sa atin. Amen? Pero kapag gumagalaw tayo, kaya tayo nag-aaral para kay Lord, kaya ka nagtatrabaho para kay Lord, para mag-glorify yung Lord, kaya tayo nagiging masunurin sa magulang natin para sa Diyos. Amen? So, na-align yung mind natin. At the same time, hindi tayo palikuliko, hindi tayo naliligaw. Kaya kailangan tayo ay mamuhay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? Merong tatanggalin talaga ang Diyos sa'yo kasi hindi mo yun kailangan at ang gustong ibigay sa'yo ng Panginoon, yung kailangan po natin. Amen? Kaya, tuloy lang tayo. Amen? Na kahit anong nangyayari sa buhay natin, kayang-kaya mo yan, kapatid, sa tulong ng Panginoon. Malapit ka na sa promised land ng Diyos. Ngayon ka pa ba susuko? Amen? Merong promised land sa iyo ang Panginoon. Ngayon mo pa ba tatanggihan? Kaya, ini-encourage ko po yung bawat isa na huwag mong masyadong pahirapan yung sarili mo. Mamuhay ka lang ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Naniniwala ako, sasagana at giginhawa po yung buhay ng bawat isa sa atin. Kaya